Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Isang magandang morning muli Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo. Ngayong araw na ito ng TGIF ngayon pong Friday, May 24, 2024. Silipin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Sa kabila ng inaasang pagpasok ng tag-ulan, alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam namumuro na namang bumaba. Arangkada Balita. Senate President Escudero at House Speaker Romualdez sa paplansyahin na ang relasyon ng Senado at Kamara. Arangkada Balita. Panawagang huwag gawing evacuation center ang mga paaralan tuwing tag-ulan inihirit. Arangkada Balita. Balita sa ibang dagat, isang pamilya sa Brazil pinatay ng inampong anak dahil sa itinagong cellphone. Arangkada Balita. Pinoy basketball star player Renz Abando kumalas na sa Red Boosters. Arangkada Balita. Sa balitang showbiz, sa Mama O, Ogie Diaz, nako, inisnab nga ba ni Ivana Alawi sa taping ng Batang Quiapo? Arangkada Balita. At alamin mamaya kung aabutin sa viral kalok-alike ng kontrobersyal na si Mayor Alice Guo na bumisita sa Showtime kinaaliwan ng mga netizens. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 5 sandali makalipas ang ikalima ng morning, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Impila May Totong Lakas, DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Kami po ang inyong mga makakasama hanggang alas 6 po tayo. Magandang umaga po, ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Kaya po, subukan po nating makuha po ang update mula sa Pag-asa kaugnay sa lagay po ng panahon. Sa gitna nga po na binabantayan po ng panibagong sama ng panahon. Ito po ng bagyong Aghon na nasa bahagi po ng Mindanao. Naku, matutuwa ba tayo dyan? O medyo malulungkot? Bagamat kailangan natin ng tubig. Importante po ang tubig. At dahil yung atin pong Angat Dam, yung level po ng tubig sa Angat Dam, patuloy po ang pagbaba. At speaking of dam, namumurong tapyasan ang alokasyon ng tubig ng Maynila at Manila Water sa susunod na buwan. Ito ang inanunsyo ng Department of Environment and Natural Resources kung sa maaaring ibaba sa 1 cubic meter per second, bawasan po ng 1 cubic meter per second ang water allocation sa Hunyo kasi po ngayon ay nasa 49 CMS. So maaari pong ibaba sa 48 CMS. Ayon kay DENR Undersecretary Carlos Primo, si Yusek CP David, ito'y kung patuloy ang bilis ng pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Gayunman, tiniyak ni Yusek David na walang mangyayaring water interruption ngayong taon dahil sa kanilang pressure reduction program, titipid sa tubig ng mga Pilipino at pagbaba ng konsumo ng mga mamamayan pagsapit ng Hunyo.
Arangkada Balita! Tubig pa rin. Binilawag po ng water interruption ang Molina 6 sa Bacoor, Cavite. Sa pool ng pagkawala ng supply ng tubig, ang daan-daang bahay at maliliit na negosyo naman tulad ng water refilling stations at laundry. Dahil dito umapila sa Maynilad. Itong si Ginang Net de Jesus, ang Pangulo ng Homeowners Association sa lugar, na ayusin ang kanilang serbisyo at ipagbigay alam kaagad sa mga residente ang water interruption schedule para makapag-ipon kaagad sila ng tubig. Paliwanag naman ng nabanggit na water concessionaire, meron silang maintenance activity sa bahagi ng poblasyon na water treatment plant na pinanggagalingan naman ng supply ng tubig dyan sa Molino. Plano rin ng Maynilad na magtayo ng planta para hindi naman na umasa sa tubig ng Laguna Lake at Angat Dam ang mga residente ng Molino. Arangkada Balita! Kasabay ng water interruption, nakaranas naman po ng brownout. Nakaranas ba kayo ng brownout sa Tondo? Ay, hindi naman. Hindi naman. Mabuti naman. Kasi kagabi ay isinailalim po sa red alert at yellow alert status ang Luzon at Visayas grid. Ipinatupad ang red alert sa Luzon hanggang alas 10 kagabi, habang yellow alert naman hanggang kaninang hating gabi. Ipinalawanag ng National Grid Corporation of the Philippines na bukod sa mataas pa ring demand sa kuryente, ito'y dahil sa 18 planta pa ang hindi pa rin gumagana sa Luzon, habang kulang naman ang produksyon ng kuryente ng 3 iba pa. Sinailalim naman ang Visayas grid sa red alert mula alas 6 hanggang alas 7 kagabi, habang yellow alert hanggang mula alas 7 hanggang alas 10 kagabi. Nabatid na 21 planta ang hindi gumagana sa Visayas, habang sa mababang kapasidad naman gumagana ang 3 iba pa. Patuloy naman ang paalala ng Department of Energy sa publiko na magtipid sa kuryente, lalo na't hindi pa tapos ang mga plantang nasa ilalim po ng power shutdown. Arangkada Balita! Kaugnay niyan mga kaibigan, nagkaroon naman ng power interruption sa Luzon Grid bago pa ito isailalim sa red alert status ng National Grid Corporation of the Philippines. Umabot sa 270,000 customers sa ilang bahagi ng Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Laguna, Rizal at Quezon ang naapektuhan sa pagkawala ng supply ng kuryente. Eksakto talaga, no? Mula 11:41 hanggang 11:49 ng gabi ng Miyerkules. Ito'y kasunod naman ng pagbagsak ng isang unit ng Suwal Coal fired power plant sa Pangasinan. Controversial tong Suwal, partner, na mayroong 647 megawatts na kapasidad. Paliwanag ng operator nito na Team Energy Philippines, nagkaroon lamang daw ng technical glitch sa reheat stop valve minimum system protection ng nasabing planta. Arangkada Balita! Pero sa amin kagabi, bandang alas 9:30, tumagal po ng 1 oras yung power interruption sa ilang bahagi po ng Metro Manila, kabilang na po Quezon City, Navotas, Malabon, Caloocan, maging doon po sa Cavite, sa may Bacoor at Imus, ilang bahagi po ng mga nasabing bayan, nakaranas po ng power service interruption kagabi. Inabot po ng 1 oras. And speaking of energy, lumagda naman ang Energy Regulatory Commission at Board of Investments o BOI ng Memorandum of Agreement para sa pangangasiwa sa energy sector investment. Ayon sa ERC, layunin itong matugunan ng mga issue ng mga investors sa energy sector, pagkonsumo sa kuryente at connectivity. Kinikilala rin ng ugnayan ng ERC at BOI ang kahalagahan na matiyak ang energy security para sa ekonomiya. Para kay Trade Undersecretary at BOI Managing Head Severino Rodolfo, mahalaga ito upang makakalap ng investment sa Pilipinas ang nasabing pangangasiwa sa pamumuhunan sa nabanggit na sektor. Arangkada Balita!
Samantala, umakyat na sa 374 ang bilang ng mga lungsod at munisipalidad na nagdeklara ng state of calamity, bunsod naman ng epekto ng El Nino phenomenon. Sinabi ni Task Force El Nino spokesperson Assistant Secretary Joey Villarama na kabilang sa mga lugar na ito ang buong rehiyon ng BARM at 11 mga probinsya. Anya, nasa 9.5 billion pesos ang halaga ng pinsala ng tagtuyot, habang mahigit 100 hektarya na ang naapektuhang taniman. Tiniyak naman ng task force na tinutugunan ng pamahalaan ang problema sa pamamagitan ng interventions. Magsisimula na rin anyang isailalim sa rehabilitasyon ng mga sakahan at mapaghandaan na ang paparating na tagulan at La Nina. Arangkada Balita! 41 lugar naman sa bansa ang nakaranas ng mapanganib na heat index, matindi pong init kahapon. Ayon sa Pag-asa, naitala ang pinakamataas na heat index sa Lawag City, Ilocos Norte, Apari, Cagayan, Virac, Catanduanes na umabot sa 47 degrees Celsius. Sinundan ito ng Mambusaw, Capiz, Iloilo City at Catarman, Northern Samar na 46 degrees Celsius. 37 lugar naman ang inaasang makararanas ngayong araw ng mataas pa na heat index. At batay nga sa forecast ng Pag-asa, posibleng umabot sa 46 degrees Celsius ang damang init sa Lawag City, sa Apari, maging sa Cuyo, Palawan. Arangkada Balita! Ito pa ha. Dahil pa rin sa init mga kaibigan, tinatamaan na ng heat stroke at nababawasan na ang timbang ng mga baboy dahil sa mainit na panahon. Ayon po sa National Federation of Hog Farmers Incorporated, mula sa average weight na 150 hanggang 120 kilos, tumitimbang na lamang ang mga baboy ngayon sa 90 hanggang 100 kilos. Paliwanag ni Alfred Nang, ang vice chairman ng grupo, ito ay dahil natatabangan ng kumain ang mga baboy kaya't nakakompromiso ang kanilang immune system. Dahilan naman para tamaan ng bacterial infection. Kaugnay nito, apektado rin niya ang kita ng mga magbababoy na napipilitang magbenta ng maliit na baboy dahil na rin sa mahal na presyo ng mga pakain. Arangkada Balita! Sa iba parang balita, makikipag-usap si bagong Senate President Francis G. Escudero kay House Speaker Martin Romualdez upang talakayin kung paano aayusin ang ugnayan at relasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Escudero, sa susunod na linggo inaasahan na mag-uusap sila ni Speaker Romualdez upang ayusin ang mga dapat plantsahin at maglatag ng mga protocols para sa mas maayos na koordinasyon kaugnay sa mga panukalang batas na kanilang isinusulong. Idinagdag pa ni Escudero na nagpadala na ang House Speaker ng congratulatory message ng maluklok siya bilang Senate President at dito niya hinikayat na magpulong sila sa mga susunod na araw. Arangkada Balita! Alright, tiniyak naman itong si Senate President pa rin Francis G. Escudero na hindi magiging rubber stamp ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Senado sa ilalim po ng kanyang pamumuno. Ito'y matapos palitan nga ni Senador Escudero si Senador Juan Miguel Zubiri bilang pinuno po ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Ayon kay SP Escudero, wala silang planong gawin ito at hindi ito mangyayari. Siniguro rin ng Senate President na magpapatuloy lamang ang papel ng Senado bilang huling baluarte ng demokrasya. Arangkada Balita! Nagpapanik at emosyonal ang aktres na si Heart Evangelista dahil sa harapin nitong tungkulin bilang bagong head ng Senate Spouse Foundation Incorporated. Ayon kay Senate President Jesus Escudero, naiiyak at nagpapanik si Heart dahil nangangamba itong hindi kayanin ang magiging obligasyon bilang pinuno nga ng nasabing grupo o ng foundation. Iginit pa
ng senador na pinayuhan niya ang kanya misis na wag ma-pressure at sa halip ay gawin na lamang kung ano ang kaya nitong gawin. Nabatid na bilang may bahay ng bagong Senate President, si Hart na ang mamumuno sa nasabing foundation. Arangkada Balita! Hindi baka naman pressured siya kasi hindi na siya makakapunta ng mga, hindi na siya yung Paris makakagala. Fashion Week, di ba? Yung mga gano'n. O tama, hindi na makakagala sa ibang bansa. Well, it's part. That's part of that's part of life at Yes. tungkulin din, di ba? Parang sa Suporta yan sa suporta kanyang yan. asawang Senate President. Parang presidente, ang First Lady, meron ding papel, ika. Siyempre. Di ba? Though walang official na papel sa gobyerno, merong ginagampanan po. Kumbaga ano yan exclusive consultant. Yes. Di ba? Importante Ganyan po. din si Hart. Importante po ang papel yan sa kanila pong mga haligi ng tahanan, sa kanila pong mga mister. Nako, pero good luck na rin. Kay Hart Evangelista. Ano yung pagka may meeting siguro yung foundation, heavily made up din pa rin siya. Yan. Di ba yung mga passionista masyado to si Hart Maganda naman din kasi, di ba? Artista kasi. Oo, pogi naman din si Senator Si Cheese. Senator Senate Cheese President. na kamukha ni hawig ni Bambo. Bamboo. Anyway, nako, tuloy tayo sa iba pang mga balita mga kaibigan sa oras na alas 5:19 ng umaga. Nanawagan po ang DepEd o Department of Education sa mga lokal na pamahalaan na iwasang gamitin ang mga paaralan bilang evacuation centers ngayong nalalapit na ang tag-ulan. Ito naman ayon kay Education Undersecretary Michael Poa ay upang hindi maantala ang pag-aaral ng mga estudyante. Baka pwedeng bahagi lang siguro, no? Kasi pinaka-safe naman yung mga paaralan. Paliwanag ni Yusek Poa, kapag ginagamit ang mga paaralan bilang evacuation centers ay hindi naiiwasang tumatagal ang pananatili ng mga evacuees. So, talaga. Oo, dahil dito maging ang mga mag-aaral niya na hindi naman naapektuhan ng kalamidad ay hindi rin kaagad nakakabalik sa paaralan. Magunitang sa nilagdaang revised DepEd Order 37 ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte, pinapayagang gamitin ang mga paaralan bilang evacuation site tuwing may kalamidad sa loob lamang ng 15 araw. Arangkada Balita! Alright, sa oras ng 20 sandali makalipas ng alas 5 na ng morning, tanggap po tayo ng update kaugnay po doon sa sama ng panahon na ating po binabantayan na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Nasa kabilang linya na si Alzar Aurelio mula sa Pag-asa. Magandang morning, Alzar. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Naging bagyo na po ang low pressure area, ang pangalan po niya Aghon. Nasa layo itong 340 kilometers, silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ang lakas ng hangin na dala nito ay umaabot sa 45 kilometers per hour, samantala ang pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. Nagtasa na tayo ng sigdan number 1 sa Eastern Samar, Dinagat Island, Siargao Island, at Bocas Grande Island. Ang mga lugar nito, inaasahan po natin sa susunod na 36 hours ay makakaranas po ng maulap na kalangitan na may mga paminsan-minsan malalakas sa pagulan at pagbugso ng hangin dulot ng bagyo. At ngayong araw ay may inaasahan tayong malalakas na pagulan sa Surigao del Norte, Dinagat Islands, northern portion ng Surigao del Sur, eastern portion ng Southern Leyte at southern portion ng Eastern Samar. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar na mag-ingat po tayo dahil sa mga pagulan, dahil sa malalakas na pagulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguhunan lupa. Ang magiging pagkilos o track ng bagyong ito ay lalapit po sa may Eastern Visayas, and then maaari po lumapit sa eastern section ng Luzon o sa Bicol region. Ito ay magre-recurve hanggang sa palabas ng PER. Sabihin, recurving at lalapit lang po sa may kalupaan. Pero, hindi natin sinasantabi o hindi namin nilulu out na maaari pong maglandfall sa dating araw kapag ito'y nagbago ang kanyang pagkilos. Okay. So, At, dito sa Metro Manila, saan po natin ngayong araw, maganda at maliwalas ang panahon, maliban lang po sa isolated na pagulan dahil sa thunderstorm. Ang susunod pong update sa bagyong ito, maya pong 11 o'clock na umaga. Alzar. Alzar. Apo,
ito bang bagyo? Aghon, no? Bagyong Aghon ay unang bagyo ngayong taon, di ba? Yes po, tama po. Okay. So, ano ang lugar na tinutumbok nito, projection ninyo, kung ito'y magla-landfall, saang lugar posibleng maglandfall? Visayas ba? Visayas pa rin. Visayas pa rin ba, Alzar? Or parang mahahagip lang yung mga lugar na binabanggit mo? Posible po sa may Eastern Visayas po. Eastern Visayas. Apo. Okay. Gaano ba karaming ulan ang dala nito, Alzar? Malalakas sa pagpagulan po ito. So, Heavy to moderate? Moderate to heavy ba? heavy rains po. Heavy rains. Malalakas na ulan po. Oh, okay. So, Mga hanggang kailan kaya yan mananatili sa bansa, Mr. Aurelio? Okay. Ano po? Sa monitoring nyo? Apo. Itong bagyong ito na manatili sa loob ng PAR hanggang hindi na po. this week ba? Over the weekend? Hanggang next week po yan. Hanggang May next week? 29. Tagal niya. Uy, ano yan? Parang pumasyal pa ng Hanggang bongga. next week, Alzar, ha? Parang isang linggo. At hindi mo, Aghon, ha? Nawili ka dito, ha? Pero, ito ba, Alzar, ano naman yung possibility na ito ay malulusaw, ika nga? humina. Diba? Hihina, Alzar. Possibly, ang senyar kung ito'y hina kapag napanatili hanggang tropical depression at naapektuhan siya sa ng lupa, tumama sa mga bundok, maghihina siya. Pero itong truck nito, hindi siya magla-landfall base sa truck natin. So, sa gayon, hindi po siya hihina. Okay. Pero ito ba ay magiging hudyat na ng pagpasok ng tag-ulan? Opisyal na ba, Alzar? Just in case na ito'y kumbaga, talaga magdulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa, Alzar? But tingnan na natin. Possibly po. Tingnan natin kasi ang Sige. binabantayan natin itong ulan eh. So, kailangan po sa isang lugar ay 5 araw ng magkasunod-sunod na may ulan. Apo. So, may possibility na ito yung maging hudyat ng pagpasok ng tag-ulan, Alzar? May possibility? May facility po. Tingnan natin. kasi- Opo. Yun, malinaw. Baka tumagal pa hanggang next Kasi week. sabi mo kasi next week eh. Oo. Opo. Yun Possibly. Yun ang sinasabi nyo, di ba? Ilang araw na sunod-sunod na pag-ulan, yun ang kumbaga criteria para ninyo ideklara yung official na pagpasok na ng rainy season. Well, anyway, maraming salamat, Alzar. Antabayan na namin yung susunod na update ng 11 a.m. Maraming salamat. Ingat kayo. Magandang umaga. Maraming salamat po at Thank you magandang po. umaga Good po. morning. Good morning sa mga taga-Pag-asa at mag-iingat po sa mga taga-Mindanao. Eastern Visayas, Eastern Region 8 Visayas. pala yun. Oo, yung ating mga kababayan dyan. Di ba yung kadalasang kahit sobrang init, sila rin yung binabahan na nakakapagtaka. Di ba? Diba? At doon po sa bahagi po ng Mindanao sa Davao Region ay nakaranas na po ng pagbaha sa ilang lugar po dyan, particular po sa Davao City. Bunsod naman po ng easterlies, pero ito meron po tayong bagong sama ng panahon na tinatawag po na Bagyong Aghon. Unang bagyo yan. Unang sa bagyo po taong ito ngayong taong 2024. Antabayanan po ang iba pa ho mga update sa amin pong pagbabalik. Makalipas lamang ilang mga paalala. Ang oras 5:27. Arangkada Balita! Alright, tayo po ay nagbabalik sa Arangkada Balita sa oras ng ganap ng alas 5:33 na po ng morning sa ikalawang segwada po ng ating pong palatuntunan na sa kabilang linya po ng ating komunikasyon via Viber si Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita po ng DOH. Magandang morning po, Asek. Welcome po muli sa DWIZ Aliw 23, Asek. Asek. Nandiyan ba si Asek? Medyo inaayos lang siguro yung kanyang signal. Yung signal via Viber sapagkat mahalaga po ang ating pong pag-uusapan. Aga-aga rin. Ayan, Asek, good morning po.
Good morning, Drew. Magandang umaga sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood. Opo. Good morning, Asek. Si Judith Larino po Hi, ito. Judith. Good morning. Opo. Morning. Asek, eto kanina kausap na natin ang taga-Pag-asa at sa Mindanao po, yan po, baha na po sa Mindanao, sa ilang bahagi po ng Mindanao at meron pong bagyong Aghon na inaasahan po magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng bansa, particular po sa Eastern Visayas, Bicol region, and other parts of Mindanao. Ano na po ang atin pong mga preparasyon? Siyempre, of course, sa DOH, lalo't inaasahan din po natin na, of course, yan sa Mindanao, yung mga sakit na dulot po ng tag-ulan, gaya po ng leptospirosis, etc., Asek. Yes, Drew and Judith, no, tama yan. Papasok na tayo sa panahon ng tag-ulan. So mula sa sobrang init, medyo kakalma lang ng konti, tapos ngayon baha na, no, basa na. So ano bang ginagawa natin? Una sa lahat, ang lahat ng ating mga ospital ay naka-standby naman, naka-ready para sa anuman dun sa mga wild na diseases. Ano kaya yung mga wild diseases na pwedeng mangyari? Yung W, yung waterborne diseases, usually yan yung mga food poisoning, mga diarrhea dahil sa kontaminadong tubig, so acute gastroenteritis, kayang-kaya natin yan. Yung I, yung influenza-like illnesses, yung mga ubo, sipon, yan yung pinaghahandaan rin. Yung L na nabanggit nyo na, excuse me lang, yung leptospirosis, yan naman yung dapat talagang iwasan natin lumusong sa baha, no? Kasi yung mikrobyo galing sa ihi ng mga daga, pasintabi sa mga nag-aalmusal. So yun po iwasan natin. Meron rin po kasing yung prophylaxis na pwedeng ireseta ng doktor, even if you don't go to the hospital. Tapos hindi yung dengue. Yung dengue, napakahalaga niyan, no? Kung napansin nyo, Judith and Drew, maski nung kasagsagan ng init, sinasabi namin is mag-ingat dahil kapag nag-ipon ng tubig para sa El Nino, hindi tinakpan, nagkakaroon ng lamok, pwede magkaroon ng dengue. Ngayon, mas maraming tubig. So, kahit bumaba yung cases nung nakaraang mga buwan, sabi namin, historically, pag pumasok ang tag-ulan, ito yung kailangan natin bantayan. Okay. So, ito bang mga wild diseases, aside from that, meron pa ba kayong mga possible na nakikita na posibleng kumalat pa na sakit sa pagpasok ng tag-ulan na, Asek? Yeah, yan talagang mga wild diseases. Kumbaga, pag tinignan natin yung epidemiology, yan yung pinakabulto, yung pinakamarami sa mga sakit. Of course, yung mga ibang sakit, naka-ready tayo, standby tayo. Pero kumbaga, historically, pag nakita natin yung panahon, alam natin ito talaga yung lumalabas. Totoo. So, yung mga lugar na binabaha, yung mga nakakaranas ng yung mga ganyang pag-ulan, di ho ba, Asek? Yung atin hong mga gamot, kagaya ng mga sinasabi ho ninyo, Asek, yung prophylaxis ho natin, standby na ho ba, sapat ho ba yung supply ng atin pong mga gamot, or yung mga vaccines po natin, Asek? Yes, that's correct, no? Doon sa wild diseases, actually yung mostly yung letter L lang, yung leptospirosis, yung ginagamitan ng antibiotic. Hindi ko muna sasabihin kasi baka bilhin sa tindahan at dapat hindi, di ba? Dapat hindi binibigay ng walang reseta. Alam ng mga pharmacists natin yan. Yes. So, meron tayo ng antibiotic na yun para sa leptospirosis. Yung WI tsaka yung D, yung waterborne, meaning yung gastroenteritis, food poisoning, yung influenza tsaka yung dengue, typically mga antivirals ang ginagamit kung kailangan ng antiviral. Kasi karaniwan sa mga sakit na pang virus, usually supportive care. Ibig sabihin, Drew, Judith, no? At meron yung mga hospital natin yan, yung mga swero, yung intravenous fluids, pain relief, antipyretics. Ibig sabihin po nun, laban sa lagnat na yung ating mga paracetamol, naka-standby po yan. So ready po tayo. Pero sabi nga namin sa DOH, and as we all know, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Kaya actually ngayon pa lang, maraming salamat sa pag-unlock dito sa programa ninyo. Yung information campaign, napaka-importante niyan kasi mas mura at mas mas mataas ang bisa ng pag-iwas dun sa mga wild diseases kaysa mapasok sa ospital na mahal pa, tapos masakit pa sa katawan.
May pakikipag-ugnayan na ba kayo? Ay, Ase, good morning ulit. May mga pakikipag-ugnayan na po ba kayo sa mga local government units? Yung mga madalas bahain, Ase, yung madalas maapektuhan ng baha, like dito sa Metro Manila, meron pa rin sa Kamanava area, no? Para ho dun sa dagdag na suporta o kaya naman ho yung kinakailangang, gamot, di ba? Or whatever na support na kailangan pong, dapat na, pwedeng ibigay. Ayuda Yes, ng actually, DOH. that's correct, Judith. No? Meron tayong coordination both at national and at local level. Sa national level, ang DOH ay membro ng Task Force El Nino. Sabi nga namin, actually, hindi pala to El Nino lang. No? Yung kay Secretary Teodoro, interagency yun, no? Na under the supervision of the President. Mula El Nino, sala sa init, punta sa La Nina, sala sa lamig. So, kumbaga, yun talaga yung national coordinating body. Kasama din doon ng mga DILG at iba pang ahensya. But at local level, you're correct, Judith, yung ating mga Centers for Health Development, sila yung mga regional offices ng Department of Health. Kaugnay po nila yung ating mga gobernador at mayor. In fact, more than yung ating wild diseases, napansin nyo in the past 2 months, di ba, pinag-uusapan natin Tusperina, si pertussis, at saka si Tigdas. Yun yung proof namin na hindi nawawala yung coordination dahil sa close coordination with the LGUs, napababa natin si Tusperina at saka si Tigdas. So ngayon, lumilipat tayo, hindi naman natin kinakalimutan, nakabantay pa rin tayo doon, pero yung bang focus, kasi alam natin papasok na nga yung ulan, eto, sabi namin sa mga governor, saka sa mga mayor, Sir, ma'am, punta naman tayo sa wild diseases. At alam na nila yan. So yun naman yung tututukan. Yes. Kasi kumbaga sa isang bansa tulad natin na tropical, depende talaga, malaki yung environmental influence sa ating mga sakit and even sa health services. Siguro nasanay tayo na tinatanong ano bang sakit ang pwedeng kumalat pag tag-ulan. Yes. Pero may isa pa tayong binabantayan yung access, yung paraan para makarating doon sa mga ospital. What if wala ngang wild pero puro baha naman sa paligid kunyari ng isang ospital, hindi makarating yung mga manganganak, di makamarating. So tawag namin doon yung system preparedness. So ating mga hospital, ina-advise rin natin kung nung panahon ng El Nino ay sabi nga namin, handa tayo sa power outage, yung mga standby power. Ngayon rin, meron rin tayong preparedness sa mga floods, di ba? Sa mga problema na ganyan. Ayaw natin na ang pangit na mapakinggan kung yung hospital yung parang kailangan i-rescue sa gitna ng baha. So, di ba? So meron tayong coordination sa ating mga disaster risk management offices ng mga local governments para yung ating mga hospitals and medical centers, sila yung mga sandigan pagdating sa mga problemang ganito. Asik, yung mga doktor to the barrios natin, ano dyan? Meron pa rin bang mga ganon, Asik? Yes. Meron tayong tatlo, no? Yung Doctors to the Barrios, yung Nurses the Deployment Program or NDP, saka yung Rural Midwives Program. Ang common sa tatlong yan ay sila ay mga DOH personnel, mga DOH doctors, DOH nurses, DOH midwives na dinideploy sa ating mga local governments. Lalo na yung mga local governments na malalayo, na hindi medyo kaya mag-hire dahil hindi sila ganun kataas ang income status. So, buong-buo pa rin yung programa na yan. Classic yan since the time of our most celebrated ang idol namin, Secretary Juan Flavier. No? Siya yung nagsimula niyan. Let's do it! Yeah, let's do it. Exactly. It continues up to now, the Doctors to the Barrios program. And because of its longevity, marami din sa mga, bubusina ako, sa mga nag-graduate na, di ba? Yung mga wiser and older na Doctors to the Barrios. Actually, kasama namin sila sa DOH Central. So, dala nila yung experience, yung passion from the local governments. Yes. Pagka nagpa-planning kami, you have senior officials who are actually former DTTBs na nasa puso pa rin nila pag nagdedebate kami sa Central. Makikita mo yung passion na, alam mo, sa ganitong probinsya ko, doon ako nanggaling ganun. So, maganda yung programa. Yes, all the way from the field to the central office. Malaking tulong yung experience, tumatawid umakit ng bundok, tumatawid ng ilog yung mga tapos may mga dala ka pang mga stethoscope. May gamot. Exactly. Lalo na ngayon, a few days ago, si Secretary Ted pininesenta kay Pangulong Marcos yung primary healthcare na sinasabi. Sabi nga namin, ito na,
yung dating problema na devolution sa healthcare kasi nga hirap yung mga LGU na walang pondo, walang doktor. So kahit lagyan mo ng health center, walang tatao. So sabi ng Secretary Herbosa, hindi naman natin kailangan baguhin yung batas, hindi naman bawal na tumulong tayo ang DOH, 'di ba? So pumapasok na yung DOH, yung DTTB yan yung pauna pero yan yung inspiration. So yung mga community health team, no, yung tawag ni SecTed, Purok Kalusugan or Puro Kalusugan kasi purok nandun sa purok yung team, ililid siya ng DOH para yung following the style of the Dr. Silvarius na may dalang equipment, may dalang bakuna, hindi lang kailangan kasi doktor pwedeng yung mga local volunteers ay pwede ring sweldohan ng DOH, pwedeng under DOH, depende sa mga arrangements na mangyayari. Pero sapat ho ba ang bilang ho nila, Asek, yung mga medical practitioners natin, lalo doon sa mga liblib na lugar, mga Malalayong barangay. malayo sa kabihasnan, ika nga, Asek? Meron kasi tayong medyo na-discuss yan since yesterday kasi nag-press con ang ating butihing kalihim na ito yung 190,000 na gap na sinasabi sa health workers. Maraming issues yan pero suma total, makikita natin na marami tayong mga health workers, hindi lang doktor, nurses and midwives. Meron of course nag-abroad. Pero alam niyo ba, Judith and Drew, na meron rin dito sa Pilipinas, hindi sila umaalis. Pero hindi sila nagpa-practice ng clinical medicine. Ibig sabihin, yung iba sa kanila nasa radyo, spokesperson, kausap ng DWIC. Ibig sabihin, pero diba, kasi ako yung isang licensed active physician ako, ang PRC license ko. As many as 713,000 kami total. Meron dong fraction na portion na nag-abroad. Ang kapatid ko ay isang doktor, private medical school siya, nag-abroad siya. Tapos ganun talaga ang buhay ng Pilipino, no? Meron talagang kapatid or kamag-anak na OFW. So nasa abroad ang ate ko. Tapos ako, may mga kaibigan ako, nakikita ko rin at nasa datos rin namin yon, mga nurse, licensed, fully qualified, pero nasa call center at medical transcription BPO, business process outsourcing. So ang ginagawa ng DOH, minamapa lahat nun, nakikita namin, doon nang galing yung numero na 190 kasi pag in-estimate mo ang pangangailangan ng health workers, nasa mga 500 something thousand, wala lang sa aking exact figure, no? 500 something thousand, 300 something thousand yung nasa loob ng para bang ng mga medical facilities ngayon. Yung balanse na 190 to 200,000, yun yung kailangan natin punan. Pero hindi ibig sabihin hindi tayo umaandar. Umaandar tayo, wala lang tayo sa ideal levels. Okay, so kailangan pa rin talagang pukpukin, puspusan ng paspasan itong mga kumbaga yung mga programa na ito pala, Asek, maraming mga kulang tayo. Paano gagawin dun, Asek? Mga ganyan. Lalo pa Pwede bang pigilan na mag-abroad? yung sa sahod pa, Asek, di ba? Siyempre, number one. Ayun naman yan. Nabanggit yung Drew and Judith, Come on, no? let's Yung face narinig ko it. yung mga keywords. Yung keywords na narinig ko kay Drew, yung pukpok. Tapos yung isa pang keyword narinig ko yung sahod. Paliwanag ko kung bakit. Yung pukpok kasi, construction. Kulang kasi ng bed to population ratio So pagka maraming kang nurses, kasi marami talaga tayong nurses, magagaling nga ang nurses natin. So pag ang nurses nagsabi naman, saan kami pupunta? Wala naman kaming pupuntahan na ospital or kung pupuntahan namin, punong-puno na. Kaya ang sabi nga nila, nagtatanong, bakit sa private mas mababa ang sweldo kumpara sa public? Kasi law of supply and demand yan Pag alam ng merkado na marami ang supply, marami ang demand, maraming nurses na gusto magtrabaho, tapos ang supply na pwedeng trabahong pasukan ay konti, syempre, sasabihin nung may-ari ng ospital, pwede kitang babaan ng sweldo kasi nakangailangan law of supply and demand. Kaya kailangan ng pukpok. Magpupukpok kami ng construction, no? Maraming gumagawa. It will take time, but kahapon galing ako sa isang meeting, mga legacy projects ng administration Nakita namin yung forecast. So ongoing yung construction, at least mga, I think 8 or 9 specialty medical centers. But more importantly, yung tinatawag na bagong urgent care and ambulatory service centers. Ito ay hindi ospital, pero urgent care, yung mga sakit na hindi kailangan ma-confine, nationwide, nagpaparami kami ng mga ganong facilities. Pwede rin pasukan ng nurses yun, pag nagbukas na sila. Ngayon, yung sahod, mula sa pokpok, punta tayo sa sahod. Sabi nga namin,
Actually, yung sahod, kakampi ng DOH ng health workers. Of course, health workers rin kami. Of course, gusto rin namin na mas mataas na sahod dahil hindi lang dahil sa gusto namin, pero talagang karapat-dapat naman para sa health worker na mataas ang sahod at magandang living conditions. At saka We may submitted, of course, kakaiba yung to the skill wisdom nyo of naman. Congress. Asek, di ba? Yung skill ninyo. Yes, actually, mawalang galang, di ba? Baka naman sabihin, binubuhat ang sarili yung bangko. Pero, Hindi. opo, ang healthcare worker kasi, it's actually the skill and the service. Yes. Kasi po, ang health worker, eto, ramdam ko to kasi nung ako'y nagte-training, ilang Pasko, ilang reunion, ilang mga Absent family ka. events, ang isi-skip mo kasi naka-duty ka. Tama. Yun ang call of, sabi sa amin na ang call of duty, sacred yan sa amin pag sinabing naka-duty ka, pag sinabing ikaw ay on call or duty, hindi ka pwedeng umalis sa post mo. In fact, para sa amin, violation yun, ang tawag dun, out of post. Naku, lalo na kahit kung wala kang tawagan ka kapalit. ng- Di ba, Asek? Wala kang kapalit. Exactly, kasi walang tatao Ganon Right. kasimple, tama si Judith. Walang tatao So, pag ikaw ay tumanggap ng kontrata agreement na ikaw ay may trabaho at naka-duty ka, ay hanggat hindi dumating yung relyebo mo, dun ka. So, yun ang passion, yun ang service ng health worker. Kaya, kita nyo, and kami, medyo napapahiya kami pag sinasabi, nasa na yung hiya kaya tinatrabaho namin. Kasi kami mismo health worker kami Hindi kami parang alien sa kanila. Oo. Minsan nga kahit nandiyan na yung relyebo, may pareho tayo ng sitwasyon. Yes. Yes. Nasingitin namin sa yes, media, yes, di ba? yes, Wala rin kaming ganyan. Hindi natutulog ang balita. Pati mga tagapagbalita, hindi rin Holiday. natutulog. Di ba? Kasi nga totoo tawag yan ang kayo rin sa tungkulin media. natin. And then kahit Oo. anong panahon, Yes. pag may Yan. disaster, tayo yung magkakasama Ay, masingit ko lang, Asek, no? Yung binabanggit nyo na, kagaya nung may mga nurses talaga, nagiging clinical instructress na rin lang, no? Hindi na sila yung talagang nagpa-practice as nurses. Kagaya nung aking sister-in-law, Asek, diba? So parang ano ba yun? Hindi na talaga sila kasama dun sa workforce para sa pangangailangan natin sa nurses? Pag CI kasi, pag clinical instructress or instructor, typically nasa loob ng Nursing hospital yan. professor. Oo. Some of them might still be practicing, pero tama kayo, Judith, no, na yung iba, purely academic, meaning dati Yeah. sila nagpa-practice siguro, pero Nursing nag-decide sila professor. na magtuturo Oo. na sila. Opo. So challenge yan kasi pag recording sa ganyan, doon sa mga numero namin, kung talagang hindi na sila nasa loob ng ospital at nasa nursing school na, hindi na sila kasama dun sa 300-something thousand na okay. active practice. So, yun nga yung challenge. In fact, kaya nga, di ba, kanina dinawang ko sa biro na yung iba, spokesperson, nagsasalita sa radyo. Ikaw yun. Hindi, pero mahalaga po yun kasi kaming mga doktor na Yes. non-clinical, remember, ako po graduate ng UP College of Medicine, ibig sabihin, heavily subsidized po ang aking paaral. So, meron laging question yan na parang, ang ginastos ba ng taong bayan, maraming salamat po sa lahat, no, na tinulungan yung aking edukasyon, subsidiya You're welcome, sa, Asek. nagagamit ba? So, Opo. syempre may sagot ako. Sagot ko naman doon, Ma'am Judith, Sir Drew, is parang kaya nga po ako nasa DOH. Kasi hindi po ako gumagamot ng individual patients, pero ito mga ganitong problema, kami po ang nagpapasan. So, Kayo yun po yung justification. Ngayon, yung tanong, pag tinanong mo dun sa isang nagtatrabaho sa Medical Transcription Center, BPO, no judgment sa kanila. It's not about them, lalo na kung private medical school or private nursing school, di ba? Wala tayong say sa paaral nila. And this comes now to the question, bakit ba sila nandoon? So titignan natin nga yung sweldo, yung working Mga conditions ng factors. ating mga Oo. clinical Factors yan. centers para sana maakit sila na bumalik sa clinical practice. Naku. Alright, Asek, mahaba-haba pang usapan ito. Tawagan at marami namin pa kayo sa tayo. mga susunod Sa mga na susunod na habang umuulan, sige. Bumaba. Sige. Yes, Baka of meron pa course, ako kayong mga Drew, panawagan, maraming Asek. Salamat. Anytime. Alright, sige po. Salamat po, Asek. Marami pong salamat. Magandang umaga Happy po. weekend po, Asek. Happy weekend. Happy weekend. Good morning. Good morning. Morning. Yan, si Asek Albert. Ang dami niyang binigay na realizations naman talaga yung totoo mga naman binanggit kasi ni yun. Asek. Totoong- Hindi man sila nagtitreat ng patient, pero mas matindi ata problema nila kasi sila yung gagawa ng mga programa Binabanggit niya yung Doctors to the Barrio. Ay, yun, gusto ko Ngayon rin. natin masusubukan kapag ganitong mga Panahon. Yan. Diyan talaga nasusubukan po yung mga doctors. Pero believe ka talaga dun sa mga doctors to the barrios. Talagang yan yung commitment Di ba? Yung iba, karamihan dyan, senyorita nga sa mga bahay nila. Sila yung Senyorita, pero unang nagkakasakit
Totoo naman. Sila yung unang nagkakasakit kapag ganito mga di ba nung panahon nga ng pandemic talagang hawa-hawa rin yung mga doktor tsaka nurse, di ba? So, Oo, halos doon na sila natutulog, hindi na nakakapagtanggal ng kanilang mga PPEs well, diba? anyway, ating pong babalikan pa ang iba pang mga balita. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Ang oras 5:53. Alright, yapon natin ang pag-uulat buhat sa labas ng impilan. Lahat ng diagnostic test, iniapalang isama na sa coverage ng PhilHealth. Patrol 11, Tina Nolasco sa detalye. Nanawagan si Agri-Party List Representative Bilbert Lee sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Nasagutin na rin ito ang mga nagmamahalang diagnostic test tulad ng magnetic resonance imaging o MRI, positron emission tomography, computed tomography o CT scan at lahat ng diagnostic test sa packages na sagot ng ahensya. Git ni Lee, mahalagang may access dito ang taong bayan, lalo't napakatagal na ng mga modernong teknolohiyang ito na ginagamit para matukoy kung meron at kung ano nang stage ng cancer. Pero hindi pa pala niya ito automatic na covered ng PhilHealth. Sa kasalukuyan kasi, magiging sakop lamang ito ng PhilHealth benefits kung nakakonfine ang pasyente habang kasama naman ito sa Department of Health's Medical Assistance o Indigent Patient o MAIP program. Punto ng kongresista, napakaraming pera ng PhilHealth at bilang health insurance provider ng bansa, dapat gamitin, ubusin ito kung kinakailangan sa pagpapalawak ng mga benepisyo, kasama na ang full coverage sa mabibigat na karamdaman at diagnostic test. Dagdag ni Lee, hindi biro na ang gagasusin sa mga ito bago pa makaipon. Baka malala na ang sakit o kaya naman ay mabaon pa sa utang para lang maipagawa ang procedure na ito ng mga may karamdamang Pilipino. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Alright mga katodos, wala na po tayo oras. Sumasapit na po tayo sa ating pong pansamantalang pagpapaalam ngayong pong araw na ito ng TGIF. Thank God it's a Friday, May 24, 2024. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw 23. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po muli ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino nagbabalita ng tama. Of course, naglilingkod ng tama. At ang tabayanan, maya-maya lamang po ang usapang tol kasama sina Senator Francis Tolentino at Cecil Villarosa. At syempre, pagsapit naman po ng alas 7 ng umaga, panibagong bugso ng balitaan dito lamang sa TWIZ at Aliw Channel 23 sa pamamagitan po yan ng Pasada Balita kasama si John Ibanez. Happy weekend! Bye! Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.